Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM, sa ikalawang pagkakataon, sumulat na naman ako to stay or to share the story of my love life. But this time, please call me Seth. Isang simpleng bisexual. 21 years of age at bagong graduate lamang sa isang universidad dito sa Jensen. Naramdaman at naranasan kong magmahal at mahalin nang makilala ko si Yosh. I was second year college that time nang makilala ko si Yosh through text. We met just after a week of texting. At sa hindi kalaunan, naging kami through text din. Pero bago naging kami, I asked him if tanggap ba niya ako. If hindi ba niya ako, ikakahiya. And then he said, "Yap, tanggap kita, maging sino ka man." It's not the gender that matters. It's the love that we've found from each other. Kaya tumagal ang relasyon namin ni Yosh ng almost 2 years. Then came our 5th monthsary. Nang isinama ko si Yosh sa probinsya namin, ipinakilala ko siya sa family ko. I was so glad and happy that my family accepted him. Una, akala ko baka di tanggap ng family ko ang relasyon namin ni Yosh. But then, tinanggap nila. At itinuring pa siyang tunay na anak ni na mama at papa. Pag-uwi naman namin sa Jensen, ako naman ang pinakilala niya sa kanyang pamilya. At doon nga din tanggap kami ng pamilya niya. Years passed by, naging masaya naman kami sa bawat isa. Minsan din may mga tampuhan, may mga asaran, mga hindi pagkakaunawaan. May mga pagsubok ding sumukat sa tatag ng relasyon namin. But still, we remain stronger, fighting those challenges in our relationship. Until dumating ang time, Chin, na nag-break kami. February 8 nun. Dahil lamang sa isang hindi pagkakaunawaan. Both of us are too busy. Siya, busy sa work. Ako naman, naging busy sa studies ko. Dahil graduating ako that time. Sobra akong nasaktan sa nangyari sa amin. Buti na lang at andyan ang isang lalaking bisexual din, kung maituturing. Itago natin sa pangalang RR. Friend ko siya sa text at nag-meet din kami after sa breakup namin ni Yosh. Inopen ko sa kanya ang lahat-lahat about sa amin ni Yosh. Sa di kalaunan, naging kami nga ni RR. Ayokong isipin at sabihin niyang ginawa ko siyang panakip butas. Kaya after a month, naghiwalay din kami. Kasi na-realize kong hindi tamang magkaroon kami ng commitment. Kasi until that time, mahal ko pa si Yosh. After sa breakup namin ni RR, hindi pa rin ako nakapag-move on sa aming relasyon ni Yosh. Kaya tinext ko siya, kinumusta. At doon ko na lamang may girlfriend na pala siya. Yung girlfriend niyang yun ay kasamahan din niya sa work. After kong nalaman yun, Chin, parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil sa sobrang sakit. Sobrang sakit lang malaman mong may iba na ang taong mahal mo. Pero pinilit kong magpakatatag. Hindi ako nagpadala sa tindi ng emosyong nararamdaman ko that time. Baka yun pa ang dahilan na mawalan ako ng gana sa studies ko. Graduating pa naman ako. Kaya itinuon ko na lamang ang oras ko sa studies at sa dami ng requirements for graduation. 1 week before our graduation, I texted him para imbitahin na dumalo sa graduation day ko. Kasi sabi ni na mama at papa, papupuntahin ko daw siya. Kasi miss na rin daw nila. Tagal nating di nakikita si Yosh. But Yosh replied, titingnan lang daw niya. Kasi nahihiya daw siya kina mama at papa.
dahil wala na daw kami. And I said, wag mong biguin sina mama at papa na makita ka. I will expect you also to come on my very memorable day. Saan part ka ng graduation ko. Kasi naman, Chin, he was one of my inspirations in my studies. Kasi ako nag-strive harder to finish my bachelor's degree. At sabi kasi niya nun, hihintayin daw niya ang araw na makita akong nakasuot ng toga. But then natapos na lang ang halos 5 oras na graduation ceremony namin. Walang Yosh na nagpakita sa amin. Sobra akong nasaktan. Kasi di man lang niya nakita ang togang suot ko. At di niya nasaksihan ang moment na tumanggap ako ng diploma ko. But then life must go on that time. Buti na lang andyan din yung mga kaibigan ko. Sabay-sabay naming pinagsaluhan with my family ang kaunting handa sa bahay. Kasi after the graduation rites, diretso agad kaming umuwi sa amin sa probinsya. At doon nagkaroon ng konting party which is siya sanang special guest ng gabing yun. After graduation, 1 month akong nagbakasyon sa amin sa probinsya. Sa loob ng 1 buwan, pinilit kong ituon ang time ko sa mga bagay-bagay na namimiss kong gawin. Especially sa province. At doon unti-unti kong natatanggap ang lahat ng nangyari sa amin ni Yosh. Until I came up into a realization na kung sakaling makipag-commit man ako ulit sa isang relasyon with a man, yun ay 3 to 5 years pa from now, sabi ko. At kung sakaling fulfilled na rin ako sa mga pangarap ko sa buhay, at kung may stable job na ako, and I promised that to myself. After 1 month of staying in our province, nakahanap agad ako ng work dito sa Jensen. At nung nandito na ako, naisipan kong i-text si Yosh para kumustahin. Ayokong isipin siya na ginawa niyang panakipbutas din ng girlfriend niya. Pero kasi that time na tinext ko siya, pinipilit niyang magkabalikan na kami. Kasi miss na daw niya ako. At until now, mahal na mahal pa daw niya ako. And so I replied, mahal na mahal pa rin kita. Pero sana maintindihan mo ko. Gusto ko munang mag-focus sa life ko, sa family ko, if paano kung sila matutulungan ngayong graduate na ako, at sa career na pipiliin ko. At kung makikipagrelasyon man ako ulit, siguro 3 to 5 years pa from now on. Pero pilit pa rin siya ng pilit. Pero mas pinili ko talaga ang buhay na hindi committed sa isang relasyon. Sinabihan ko siyang, kung talagang mahal mo ko, hihintayin mo ang araw na handa ako. Handang makipag-commit ulit sa'yo. And then he said, he is willing to wait daw for that moment. Pero nabigla ako after a month na nag-text siya sa akin, Chin. May problema daw siya. Nabuntis niya daw ang girlfriend niya. Magto 2 months na ang tiyan ng girl. He said, umaasa pa daw siyang maging kami pa ulit. Pero paano daw ang problema niya? Kaya sinabihan ko siyang huwag ka nang umasa pa. Dahil matatali ka na. Hindi na pwedeng maging tayo pa ulit kasi soon to be tatay ka na. At ayoko namang makasira ng pamilya. Kasi may kapatid din akong babae. Mahirap nang makarma. Nakalimutan mo na ako. At wala na tayong pag-asa pang maging tayo ulit. Panindigan mo yan at sana'y maging mabuting ama ka sa iyong anak at maging mabuting husband to your wife. As long as you love, you still have hope. And again, that hope is gone. Kasi ama na siya. The memories that we had for 2 years will remain a great lesson and experience. Because it's a lie to say that you have to let go of the past. Nobody let go of the memories. Because each tear is an unforgettable memory. Each smile is an undeniable mark. Each heartbreak is an unerasable scar. Because really, there's no such thing as forgetting, but just accepting things. July noon, I was so shocked when Josh texted me. He was inviting me to go with them kasi mamamanhikan na daw siya.
sa girlfriend niyang nabuntis niya. 8 p.m. na makarating kami sa bahay ng girlfriend niya. Kasama namin ang 6 niyang friends at nauna na pala ang pamilya ni Yosh sa bahay ng GF niya. Habang pinag-uusapan ng kanilang mga pamilya ang mga plano para sa kanilang kasal, parang dinudurog ang puso ko. Ang sarap-sarap umiyak. Pero pinilit kong magpakatatag that time. Pero napakasakit. Si Yosh naman tingin ng tingin sa akin. Pinipilit kong magpaka-okay kahit deep inside, I am not. Ang pangit ng naging senaryo sa pamanhikan, Chin. Kasi hindi humarap ang parents ng girlfriend sa pamilya ni Yosh. Ang nakipag-usap lang ay ang 3 babaeng kapatid ng girlfriend niya. Kasi daw may hinanakit daw ang parents ng girlfriend ni Yosh kay Yosh mismo. Dahil hindi daw masyadong dinadalaw ni Yosh ang anak nila sa kanilang bahay. Kumbaga parang wala daw siyang pakialam sa anak nila. Nag-explain naman si Yosh pero ayaw siyang pakinggan ng panganay na ate ng girlfriend nito. Kasi nga daw, ganito ganyan si Yosh. Hindi naman siya pinagtanggol ng GF niya sa harap ng mga ate niya. Kaya ang sarap-sarap mag-interrupt sa usapan. Kaso, na-realize kong wala na nga pala akong karapatan na gawin yun. Sabi ni Yosh, naging busy lang daw talaga kasi siya. Kasi nasa probationary pa siya. For regularity na kasi. Kaya hindi niya daw madalaw ang GF niya masyado. At alam kong alam yun ng girlfriend niya. Kasi magkasama sila sa work. Pero hindi pa rin siya pinagtanggol ng GF niya. Kaya ako naiinis na that time. Kasi ang alam ko, pinapadalan din siya ng pera ni Yosh. Kahit papano. Naintindihan ko naman, Chin, ang side ng family ng girlfriend ni Yosh. Dahil nga gusto lang nila ay ang pakasalan ni Yosh, ang anak nila. Pero di naman sabihin, or di man sabihin ni Yosh sa akin, alam kong he is not prepared for that kind of thing and responsibility. At hindi lang siya ang hindi handa, pati na rin ang girlfriend niya. Pero kasi, naninigurado ang family ng girlfriend niya na dapat ay pakasalan ang anak nila. Pero sa ginawa ng pamilya ng girlfriend niya, para na ring isinubo nila ang kanin na habang mainit pa na alam nilang nakakapaso na. Takot ako sa pwedeng mangyari na baka sa huli, after silang ikasal, it would end up into hiwalayan din. Kung pipilitin nilang ganun ang mangyayari. Pero kahit ganun ang senaryo sa pamanhikan, para sa kapayapaan ng both sides, nag-decide ang pamilya ni Yosh na December 8 ang magiging kasal nila sa Huwes. After ng pamanhikan, sabay kaming umuwi ni Yosh at wala akong pakialam kahit nakita kami ng girlfriend niya na magkahawak ang mga kamay. And then nagkaakbayan nang paalis na kami sa bahay. Kasi alam naman ng girlfriend niyang tungkol sa amin dati. Nag-usap kami ni Yosh ng gabing yon. Ayoko nang sisihin pa siya sa mga nangyari. Pero hindi maiwasang magsalita. Kaya sinabihan ko siyang, ikaw kasi, bakit hindi mo ko hinintay? Akala ko ba hihintayin mo ko na kapag handa na ako ulit? Makikipagbalikan sa'yo. Pinuntis mo na palang girlfriend mo. Sinisi ko siya that time. Pero habang sinisisi ko siya, sinisisi din niya ako. Dahil kung di daw kami nagkahiwalay, hindi daw sana umabot ang lahat ng bagay sa ganun. I confronted him that night. If talagang mahal niyang girlfriend niya, then he would answer me for the sake of the baby. Hindi ko masisi si Yosh kung ganun ang sagot niya. Dahil alam kong he is not prepared to have a family. Pero huli na ang lahat. Ewan ko ba, Chin? Kung anong pwedeng mangyari sa kanila ng girlfriend niya in the future. Kasi nga, he asked me if tatanggapin ko pa ba daw siya kung sakaling di matuloy ang kasal nila ng girlfriend niya. So what does that mean? Litong-lito talaga ako. But I still gave him my words not to do that kasi kawawa ang baby. Tapos sabi niya, he is after na lang daw sa baby right now. Oo,
siguro kagustuhan at ginusto nila ng girlfriend niya ang nangyari sa kanila. Pero kung talagang di sila para sa isa't isa, at tatanggapin ko ulit si Yosh daw, para namang magmumukha akong masama kung gagawin ko yun, di ba? Kasi kung gagawin ko yun, there's a possibility talaga na iiwan niya ang girlfriend niya. But kung tadhana talaga ang gagawa ng paraan, si Yosh ay magiging ama lang ng anak ng girl at hindi magiging asawa. Hindi niya magiging kasama habang buhay. Well, wala na tayong magagawa dun. For I believe na lahat ng nangyayari at mangyayari pa ay may dahilan in God's will and God's time. For as long as no one is hurt, why should we deter ourselves from the joy of being in a relationship? In the first place, we cannot teach our hearts who to love, because love is a feeling and it is not a thought. It is an acquired reflex of wanting to give, to care, and sacrifice without expecting anything in return. And we don't let anyone hold our happiness in their hands. Hold it in ours, so that it will always be with our reach. Because happiness is not merely an emotion, it's also a choice. Mahal namin ni Yosh ang bawat isa. Pero sa sitwasyon ngayon, I need to be more aware of the feelings of both sides, the girl's sides and Yosh's sides. Alam kong bawat pamilya nila, lalo na ang pamilya ng girlfriend niya, ay ang hangad ay mapabuti ang kalagayan ng magiging buhay ng anak nila. Sa piling ni Yosh, bilang asawa, magiging ina ng magiging anak nila, bilang magiging ama na si Yosh sa anak nila. Ngayon, Chin, ginagawa kong busy ang sarili ko sa work ko. Nang sa gayon ay makalimutan ko kahit papano ang mga masasakit na nangyari sa buhay pag-ibig ko. Ang sarap magmahal, oo, talagang ganun. Pero masasaktan ka kapag nagmamahal ka ng totoo. And I keep this in my mind, that people change no matter how hard they try not to. Because as we grow older, we mature. And with the age, new level of maturity comes different ideas, different needs and wants. The person who was perfect for us at 20s could be the person we hate at 30s. We have to find someone who will grow with us, change with us, love with us, and cry with us. But let us always remember that there is no such perfect person in this world. There will always be someone who will make us feel complete. To Yosh, be a good father and husband to your kid and wife-to-be. Love your family. Mahal na mahal kita, kahit bisexual ako. Tandaan mo yan. But as what I've said, di na pwedeng maging tayo pa ulit kasi matatali ka na. And I'm happy for you, really. At least naibigay ko sa'yo ang bagay na hindi ko kayang mabigay sa'yo noon at kailanman. Yun ay ang mabigyan ka ng anak. Yes, I cannot be your partner anymore. But it doesn't mean I do not love you anymore. Again, to Yosh, I love you, goodbye. Chin, salamat sa pagbabasa ng napakahaba kong sulat ng love life ko. More power. Sana'y mag-continue pa ang programa mo. And please play my favorite songs. Muli by Bugoy, Hindi Lang Ikaw. Beautiful in My Eyes, I'll Never Go. Changes in My Life by Jed Madela. And I Love You, Goodbye. Ang iyong kamangs, Sev. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Mags FM.
Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.